Sa malayong probinsya, sa ilalim ng matitirik na bundok at malawak na kapatagan, nakatayo ang lumang kubo ni Namang Kanor at Aling Merly. Ang kubo ay yari sa kawayan at nipa, tila simbolo ng kanilang simpleng pamumuhay bilang mga magsasaka. Sa kabila ng kanilang edad, patuloy nilang binubungkal ang lupa at inaalagaan ang natitirang mga tanim upang maitawid ang pang-araw-araw na gastusin. Si Mang Kanor, na ngayon nasa ika-70 taon ng kanyang buhay, ay may makakapal ng uban sa buhok. Ang mga kamay niya ay batak sa trabaho, puno ng kalyo mula sa ilang dekadang pag-aararo. Si Aling Merly naman, bagamat may kahinaan na rin ang katawan, ay masipag pa ring magluto, maglinis, at mag-alaga ng natitirang alagang manok at baboy. Sa tuwing umaga, magkasama nilang tinatanaw ang lumang sakahan. Tahimik na pinapangarap ang isang mas maayos na buhay. 3 anak ang pinalaki nila sa kubo. Sina Elsa, Rico, at Lito. Ngunit tulad ng agos ng ilog, unti-unti silang lumayo. Isa-isa silang nagpasya na lisanin ng probinsya upang maghanap ng mas magandang kinabukasan sa syudad. Noong una, nagpadala pa sila ng balita at pera, ngunit kalaunan ay tuluyang nawala ang komunikasyon. Hindi na muling bumalik ang kanilang mga anak at nag-iwan ito ng malalim na kirot sa puso ng mag-asawa. Siguro'y abala na sila sa sarili nilang buhay. Malungkot na sambit ni Aling Merly habang nilalabhan ang kanilang maruruming damit. Si Mang Kanor naman, kahit na hindi nagpapakita ng lungkot, ay tahimik na umaasang darating ang araw na babalik ang kanilang mga anak upang muling buuin ang pamilyang nawasak ng distansya. Sa paglipas ng panahon, lalong bumigat ang buhay ng mag-asawa. Ang kanilang sakahan, na dati mayabong at nagbibigay ng masaganang ani, ay halos natuyuan na. Ang tubig mula sa patubig ay bihira ng dumaloy, at ang mga punong mangga na dati puno ng bunga ay ngayoy tuyot na. Dagdag pa rito ang kanilang pangungutang upang maipambili ng binhi at pataba, na lalong nagdagdag sa bigat ng kanilang mga problema. Kanor, hindi ko na alam kung hanggang kailan natin kaya ito. Sambit ni Aling Merly habang hawak ang mga tuyong butil ng palay. Ngunit sa kabila ng hirap, pilit silang nagtitiyaga at umaasa. Kung hirap na nga sa buhay, tila lalo pang pinabibigat ng ilang kapitbahay ang kanilang kalagayan. Ang pamilya ni Mang Raul, na isa sa mayayaman sa lugar, ay madalas silang gawing tampulan ng biro. Kanor, bakit hindi mo nalang ibenta ang lupa mo sa amin? Wala na rin namang silbi ang pagtatanim mo dyan. Madalas sambitin ni Raul habang nagtatawa kasama ang kanyang mga kasamahan. Kahit pa masakit, tinitiis ito ni Mang Kanor. Huwag mong pansinin, Merly. Hindi ko isusuko ang lupa natin. Dito na tayo tumanda. Dito rin tayo titira hanggang sa huli. Sabi niya kay Aling Merly, pilit pinapalakas ang kanilang loob. Sa kabila ng lahat ng hirap at pangungutya, nanatili ang pagmamahalan ni Namang Kanor at Aling Merly. Sa tuwing magdidilim na ang langit at magsisimula ng umihip ang malamig na hangin, magkasama silang nananalangin sa harap ng kanilang altar. Muling ibalik ang aming pamilya, bulong ni Aling Merly habang pinupunasan ang mga mata, at bigyan kami ng lakas upang harapin ang bukas. Kahit papaano, ang kanilang pananampalataya sa isa't isa ang nagsisilbing liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa maliit na kubo, sa gitna ng sakahan na tila iniwan ng pag-asa, naroon ang kanilang tiwalang darating ang araw na magbabago ang kanilang kapalaran. Hindi nila alam, sa loob ng ilang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang tuluyang magpapabago sa kanilang buhay. Maagang gumising si Aling Merly, tulad ng nakasanayan niya, upang simulang asikasuhin ang kanilang maliit na sakahan. Habang hawak ang isang balde ng tubig para sa mga natitirang tanim, napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng umaga. Walang huni ng mga ibon at tila may kung anong bagay na bumabagabag sa hangin. Nang malapit na siya sa kanilang lumang kamalig,
Bigla niyang narinig ang isang mahina ngunit malinaw na pag-iyak. Napahinto siya. "Kanor!" Sigaw niya, halos mabitawan ng balde. "May naririnig akong umiiyak." Agad namang tumakbo si Mang Kanor mula sa loob ng bahay. "Ano na naman to, Merly?" tanong niya, habang tinutungo ang direksyon na itinuturo ng kanyang asawa. Ang iyak ay nagmumula sa likod ng kamalig, kung saan tambak ang mga lumang kagamitan sa bukid. Nang silipin nila ang kalooban ng lugar, parehong nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Sa gitna ng mga tambak ng damo at lumang gamit ay 3 sanggol, nakalagay sa isang malaking basket na may magagarang kumot at mga unan. Ang mga sanggol ay bagong silang, hindi pa man lang nawawala ang pisngi nilang mapula at tila nagugutom habang umiiyak ng sabay-sabay. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Mang Kanor, naguguluhan at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nilapitan niya ang basket at dahan-dahang itinabi ang kumot upang tingnan ang mga sanggol. "Ang lilinis nila, parang anak mayaman," bulong niya, napapailing habang tinitingnan ang mga ito ng mas maigi. Habang pinagmamasdan ng mga bata, bigla siyang napatingin kay Aling Merly na mukhang naguguluhan ngunit may bakas ng awa sa mga mata. "Kanor, sino kaya ang nag-iwan sa kanila dito? At bakit?" Matapos nilang suriin ang paligid, wala silang nakitang kahit anong palatandaan kung sino ang nagdala ng mga sanggol. Wala ring bakas ng tsinelas o gulong ng sasakyan sa malambot na lupa sa paligid ng kamalig. "Parang iniwan lang sila dito ng walang pasabi," wika ni Mang Kanor habang hinahaplos ang noo ng isa sa mga sanggol na tila nanghihina na dahil sa gutom. "Sino man ang gumawa nito? Siguro ayaw nilang malaman ng iba. Baka delikado ang sitwasyon nila," sabi ni Aling Merly, pilit inuunawa ang misteryo. Ngunit anuman ang dahilan, malinaw na ang mga sanggol ay nangangailangan ng kalinga. "Anong gagawin natin, Kanor? Hindi natin sila pwedeng basta iwan dito," sabi ni Aling Merly habang pinupunasan ng luha ng isa sa mga sanggol. Napabuntong hininga si Mang Kanor. "Alam kong mahirap na nga ang buhay natin, pero hindi ko kayang baliwalain ito. Mga inosenteng bata sila, Merly. Buhay nila ang nakataya." Walang pag-aalinlangan, pinasya ng mag-asawa na dalhin ang mga sanggol sa kanilang bahay. Kahit kapos sa pagkain, binuhat nila ang basket at dinala ito sa maliit nilang kubo. Ang mga sanggol ay inilagay sa lumang banig at si Aling Merly ay agad na naghahanap ng paraan upang makagawa ng gatas mula sa tinunaw na pinatamis na gatas sa lata, ang tanging meron sila. Habang inaasikaso ni Aling Merly ang mga bata, napansin ni Mang Kanor ang mga gamit na kasama sa basket. Ang mga kumot ay mamahalin, yari sa tela na hindi nila kayang bilhin kahit kailan. May mga una na may bordang pangalan na hindi nila maunawaan at isang maliit na bote ng mamahaling pabango na tila hindi pangkaraniwang gamit ng ordinaryong tao. "Mukhang anak mayaman nga ang mga batang ito," sabi ni Mang Kanor habang tinitingnan ang mga gamit. "Pero bakit iniwan sila dito sa ating sakahan? Bakit hindi na lang sa ospital o sa simbahan?" Nagkatitigan ng mag-asawa, parehong naguguluhan ngunit puno ng malasakit. Alam nilang mahirap ang magiging hamon ng pag-aalaga sa 3 bagong silang na bata. Ngunit sa kabila ng lahat, napagdesisyunan nilang ituring ang mga ito bilang biyayang dumating sa kanilang buhay. Sa maliit nilang tahanan, napuno ng iyak ng mga sanggol ang dati tahimik na gabi. Sa kabila ng kanilang mga tanong at takot, isang bagay ang malinaw, hindi nila hahayaang mapahamak ang mga inosenteng sanggol na ito. Anuman ang mangyari, hindi nila alam, ang kanilang desisyon ay magdadala ng hindi inaasahang pagbabago sa kanilang buhay. Naging malaking hamon para kina Mang Kanor at Aling Merly ang pag-aalaga sa 3 sanggol. Sa bawat araw na dumaraan, pilit nilang tinutugunan ang pangangailangan ng mga bata, kahit pa mahirap ang buhay. Nagbawas sila ng sarili nilang pagkain upang masiguradong may sapat na gatas ang mga bata. Pinagtulungan nilang palitan ang lampin,
Siguruhing malinis ang kanilang mga banig at buhusan ng pagmamahal ang mga batang tila naging bagong sentro ng kanilang buhay. Minsan naiisip ko, Merly, para tayong bumalik sa pagiging magulang. Parang muling nabigyan ng pagkakataon, sabi ni Mang Kanor habang inaakay ang isa sa mga sanggol na hindi mapatahan. Kanor, kahit mahirap, masaya ako. Ang mga ngiti nila parang sinasabing ginawa natin ang tama. Sagot ni Aling Merly habang tinitimpla ang gatas mula sa gatas na pinasuso niya sa bote. Hindi nagtagal, napansin ng mga kapitbahay ang pagbabago sa kanilang bahay. Naging usap-usapan ang pag-iyak ng mga sanggol sa gabi at ang biglaang pag-aalaga ng mag-asawa sa mga ito. Sa umpisa, magaan ang usapan. Naantig pa ang ilang kapitbahay sa bagong responsibilidad ng mag-asawa. Subalit may ilan ding hindi maganda ang sinasabi. Ang pamilya ni Mang Raul na matagal nang mapanghusga kay Mang Kanor ay naging unang nagkalat ng tsismis. Hindi kaya kinuha nila ang mga batang iyon? Baka hindi naman talaga kanila. Sabi ni Aling Salve, ang asawa ni Mang Raul habang nagpapalinis ng kuko sa tindahan. Hindi mo aakalaing kaya nilang mag-alaga ng ganoon karangya. Nagkaroon ng takot ang ilang tao at may mga tumigil na bumisita sa sakahan ng mag-asawa. Ang masakit, may ilan pang nagtangkang akusahan sila ng pagnanakaw. Hindi mo malalaman, baka may pinagsamantalahan silang pamilya. Bulong ni Mang Raul sa ilang kapwa kalalakihan habang nag-iinuman. Isang umaga, habang abala si Mang Kanor sa pagpapalit ng lampin at si Aling Merly naman ay nag-aayos ng pagkain, dumating si Kapitana Meli, ang leader ng barangay. Nakasuot siya ng kanyang formal na uniforme. Seryoso ang muka habang daladala ang isang clipboard. Kanor Merly, simula ni Kapitana. Narinig ko ang tungkol sa mga bata. Kailangan kong alamin ang buong kwento. Mahirap na, baka magkaroon pa ng gulo. Nag-usap ang mag-asawa at maingat na ipinaliwanag kay Kapitana Meli ang kanilang karanasan. Detalye nilang inilahad kung paano nila natagpuan ang mga sanggol sa likod ng kamalig, pati na rin ang mga gamit ng mga ito. Pinakita nila ang basket na pinaglagyan ng mga bata, pati na rin ang magagarang kumot at unan na tila galing sa mayamang pamilya. Habang iniinspeksyon ni Kapitana Meli ang gamit ng mga sanggol, may napansin siyang bagay na hindi pa napapansin ni Mang Kanor at Aling Merly. Isang maliit na mamahaling pulseras na nakasuot sa isa sa mga sanggol. Agad na kinuha ni Kapitana Meli ang pulseras at tinignan ito ng maigi. Sa likod ng pulseras ay may maliit na nakaukit na pangalan, pati na rin ang apelyido ng isang kilalang pamilya sa syudad. Napatingin si Kapitana kay Mang Kanor. Kanor? Merly? Mahinahon niyang sabi. Mukhang ang mga batang ito ay anak ng mga mayayaman. Tingnan ninyo ang apelyido sa pulseras. Hindi ba ito ang pamilya ng Don Ricardo? Isa siya sa pinakamayayaman sa syudad. Nagulat ang mag-asawa. Bagamat alam nilang may kakaiba sa mga sanggol, hindi nila inasahang maaaring kabilang ang mga ito sa pamilya ng isang prominenteng negosyante. Habang pinagninilayan ang bagong natuklasan, napagtanto nilang posibleng sadyang iniwan ang mga bata sa kanilang sakahan upang maitago ang isang malaking lihim. Hindi nila alam kung bakit napili ang kanilang sakahan, ngunit malinaw na may mas malalim na dahilan ang lahat. Nagdesisyon si Kapitana Meli na tumulong sa investigasyon. Kailangan nating malaman ang tunay na dahilan kung bakit iniwan ang mga batang ito. Pero huwag kayong mag-alala, Kanor at Merly. Naniniwala akong wala kayong ginawang masama, sabi niya. Sa gabing iyon, habang natutulog ang mga bata sa maliit na kubo, nanatili sa isipan ni Mang Kanor at Aling Merly ang mga tanong. Ano ang lihim ng mga batang ito? At bakit sila iniwan sa isang maliit na sakahan sa probinsya? Hindi nila alam na ang mga sagot sa kanilang mga tanong ay magdadala ng higit pang pagsubok sa kanilang tahimik na buhay. Ilang araw matapos ang pagbisita ni Kapitana Meli, muling naging usap-usapan sa barangay ang tungkol sa tatlong sanggol na inaalagaan ni Mang Kanor at Aling Merly.
Marami ang natuwa at naantig sa ginawa ng mag-asawa, ngunit may ilan ding hindi maalis ang duda at patuloy na nagpapalaganap ng tsismis. Habang tahimik na nag-aararo si Mang Kanor sa kanilang sakahan, isang lalaking naka-Amerikana ang biglang dumating sakay ng isang kotseng hindi karaniwang nakikita sa lugar. Mabilis itong bumaba at dumiretso sa kubo ng mag-asawa. Matangkad ang lalaki, may dalang portfolio at halatang bihasa sa pakikipag-usap sa mga tao. Ito si Anton, isang kilalang abogado sa bayan na notorious sa kanyang pagiging tuso at walang awang paggamit ng batas para sa sariling kapakanan. Pagkarating ni Anton, agad niyang tinawag si Mang Kanor. Mang Kanor, ikaw ba ang nag-aalaga ng mga bata na iniwan dito sa sakahan mo? Tanong niya ng diretso, sabay labas ng papel mula sa kanyang portfolio. Oo, bakit mo tinatanong? Sagot ni Mang Kanor, halatang nagulat ngunit nanatiling kalmado. Lumapit si Aling Merly, may dalang mga gulay na bagong ani at agad na tumingin kay Anton ng may pagdududa. Ako si Anton, isang abogado. Meron akong kliyente na naghahanap ng 3 nawawalang sanggol. Gusto kong makita ang mga bata at siguruhing nasa maayos silang kalagayan. Malamig at matalim ang boses ni Anton. Tila nagbabantang may alam siya na hindi nila gusto. Pinakita ni Anton ang kanyang mga papeles, ngunit wala roon ang anumang malinaw na ebidensya na nag-uugnay sa mga sanggol at sa kanyang kliyente. Makinig kayo, Mang Kanor at Aling Merly. Ang mga bata ay pagmamay-ari ng pamilya ng aking kliyente. At kung hindi ninyo sila ibibigay, pwede ko kayong kasuhan ng illegal detention at pagnanakaw ng bata. Sabi niya, halatang sinasadya ang pananakot upang maipilit ang gusto niya. Nagkatinginan sina Mang Kanor at Aling Merly. Alam nilang wala silang ginawang masama, ngunit hindi nila naiwasang kabahan sa pagbabanta ni Anton. Wala kang karapatang kunin ang mga bata. Sagot ni Aling Merly, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Kung talagang may karapatan ang kliyente mo, ipakita mo sa amin ang malinaw na ebidensya. Hindi kami basta magpapadala sa mga sinasabi mo. Hindi na itago ni Anton ang iritasyon sa matapang na sagot ni Aling Merly. Sigurado ba kayo na kaya ninyong ipaglaban ang bagay na ito? Isa lang ang bahay ninyo, isa lang ang sakahan ninyo, at wala kayong kakayahan na harapin ang isang mayamang pamilya. Sabi niya nang may pangungutya. Ngunit nanindigan sina Mang Kanor at Aling Merly. Kung talagang gusto mong kunin ang mga bata, idaan mo sa tamang proseso. Hindi kami natatakot sa iyo, Anton. Ginagawa lang namin ang tama para sa kanila. Sabi ni Mang Kanor habang mahigpit na hinahawakan ang asarol sa kanyang kamay. Dahil sa paninindak ni Anton, kumalat ang balita sa buong barangay. Marami ang nagtaka kung bakit may abogado mula sa bayan na interesado sa mga bata. Ang ilan ay nagtanong kung may lihim na itinatago ang mag-asawa. Baka nga totoo ang sinasabi ni Anton. Sabi ng ilang kapitbahay na matagal nang may duda sa kanila. Ngunit marami rin ang tumayo para sa mag-asawa. Kung talagang inosente ang mga bata, bakit hindi na lang hayaan si Kapitana Meli na mag-imbestiga? Tapat sina Kanor at Merly at hindi nila kayang gumawa ng masama. Sabi ni Mang Ernesto, isang matalik na kaibigan ng mag-asawa. Habang tumitindi ang tensyon, mas naging kontrabida si Anton sa mata ng maraming tao. Ang kanyang pananalita at kilos ay nagbunga ng sama ng loob sa simpleng pamayanan. At tila mas marami ang naging kakampi ni Mang Kanor at Aling Merly. Sa gitna ng lahat, naging mas matatag si Mang Kanor at Aling Merly. Hindi tayo magpapatalo, Merly. Ang ginagawa natin ay para sa mga batang ito. Hindi nila kasalanan na iniwan sila dito at responsibilidad natin na protektahan sila. Sabi ni Mang Kanor isang gabi habang tahimik na natutulog ang mga sanggol sa kanilang banig. Si Aling Merly naman, habang pinagmamasdan ang mga bata, ay napangiti. Kanor, alam kong maraming pagsubok pa ang darating. Pero sa bawat ngiti ng mga batang ito, nararamdaman kong tama ang ginagawa natin. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob.
Sa gabing iyon, tahimik ngunit puno ng pag-asa ang kanilang kubo. Hindi nila alam kung anong mga bagong pagsubok ang darating, ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi nila isusuko ang laban para sa 3 inosenteng sanggol na ipinagkatiwala sa kanila ng kapalaran. Isang tahimik na umaga, habang abala si Mang Kanor sa pagbubungkal ng lupa at si Aling Merly naman ay nag-aalaga ng 3 sanggol, may dumating na magarang sasakyan sa kanilang sakahan. Ang kotseng ito ay napansin agad ng mga kapitbahay dahil sa kintab at laki nito, bagay na bihirang makita sa simpleng barangay. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, bumaba ang isang matandang lalaki na naka-Amerikana. Kasunod niya ang isang babaeng magarang nakasuot ng alahas at mamahaling damit. Sila ay si Don Ricardo at Donna Felicia, kilalang mga negosyante mula sa syudad. Agad na lumapit ang dalawa sa kubo ni Mang Kanor. "Kayo ba sina Kanor at Merly?" tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay may halong otoridad at pagkabalisa. "Oo, kami nga po. Ano po ang kailangan ninyo?" Sagot ni Mang Kanor. Kita sa mukha ang pag-aalala habang marahang kinuha ang kamay ng kanyang asawa. "Ako si Don Ricardo at ito ang aking asawa, si Felicia," pakilala ng lalaki. "Nabalitaan namin mula sa abogado naming si Anton na may inaalagaan kayong 3 sanggol. Gusto naming malaman kung totoo ito dahil sila ang aming mga anak." Nagulat si Aling Merly sa narinig. Hindi agad siya makapagsalita. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" tanong niya. Habang pinapanood ang babae, si Donna Felicia, na tila pilit na pinipigilang maiyak. Ipinaliwanag ni Don Ricardo ang nangyari. Ayon sa kanya, ang kanilang 3 anak ay kinidnap ng yaya nito 3 linggo na ang nakalilipas. Ang yaya na matagal nang nagtatrabaho sa kanila ay bigla na lamang nawala kasama ang mga bata. "Nagbayad kami ng malaking halaga para sa ransom," paliwanag ni Don Ricardo. "Pero hindi bumalik ang yaya. Natagpuan na lang namin ang mga gamit ng mga bata sa gilid ng kalsada malapit sa baryo ninyo." Habang nagsasalaysay si Don Ricardo, napansin ni Aling Merly ang malamig na ekspresyon sa muka ni Donna Felicia. Hindi ito mukhang nag-aalala, ngunit ang bawat salita ng asawa nito ay tinatanggap ng tahimik na pag-ayon. "Nakita namin ang pulseras ng isa sa mga sanggol," dagdag ni Donna Felicia. "Iyon ay espesyal na alahas na ipinasadya namin para sa aming mga anak. Hindi maaaring magkamali." Kinuha ni Don Ricardo ang pulseras na ipinakita sa kanila ni Kapitana Melly noong nakaraang linggo. Nang makita niya ito, hindi siya nagdalawang isip. "Ito nga iyon," sigaw niya, halos nanginginig sa emosyon. "Ito ang patunay na sila ang aming mga anak." Si Mang Kanor at Aling Merly ay parehong tahimik, ngunit halata ang kaba sa kanilang mga muka. Alam nilang tama ang sinasabi ng lalaki, ngunit hindi pa rin nila mapigilang magduda. "Bakit ngayon lang kayo nagpunta? Kung talagang sila ang inyong mga anak, bakit hindi agad ninyo ginawa ang lahat para mahanap sila?" tanong ni Aling Merly, may halong lakas ng loob sa kanyang boses. Hiniling ni Don Ricardo na ibalik ang mga sanggol, ngunit hindi agad sumang-ayon ang mag-asawa. "Pasensya na po," sabi ni Mang Kanor, "pero paano po namin masisiguro na ligtas ang mga bata? Hindi pa namin alam ang buong kwento." Nagkatinginan sina Don Ricardo at Donna Felicia. "Mang Kanor, ang mga batang ito ay mahalaga sa amin. Kung gusto ninyo, maaari naming ayusin ang lahat sa pamamagitan ng tamang proseso. Pero pakiusap, ibalik ninyo sila sa amin. Kami ang tunay nilang magulang." Paliwanag ni Don Ricardo, ang boses ay tila nagmamakaawa na. Sa kabila ng malinaw na ebidensya at mayayamang anyo ng mag-asawa, hindi maalis ni Aling Merly ang kakaibang kutob niya. Habang tinitingnan niya si Donna Felicia, napansin niya ang malamig na tingin nito sa mga sanggol. Hindi ito lumapit o nagpakita ng anumang senyales ng pagmamahal, bagay na labis niyang ipinagtaka. "Kanor, may nararamdaman akong hindi tama," bulong ni Aling Merly sa kanyang asawa nang mag-usap sila sa gilid. "Kung talagang mahal nila ang mga bata,
Bakit parang hindi sila masaya o nag-aalala? Hindi ko rin alam, Merly, sagot ni Mang Kanor. Pero kailangang sigurado tayo. Ayokong malagay sa panganib ang mga bata. Bagamat na ipakita ni na Don Ricardo at Donna Felicia na sila nga ang tunay na magulang ng mga bata, na natiling nag-aalinlangan ng mag-asawa. Alam nilang ang susunod nilang gagawin ay mahalaga at maaaring magbunga ng mas malaking gulo. Sa kabila ng kanilang takot, nagdesisyon silang tumayo sa paniniwalang kailangang protektahan ang mga bata hanggang sa lubos nilang maunawaan ang buong katotohanan. Sa gitna ng lahat ng ito, nagbabadyang lumitaw ang mga lihim na magpapakomplikado pa sa sitwasyon. Matapos ang hindi inaasahang pagdating ni na Don Ricardo at Donna Felicia, nagpasya si Kapitana Melly na magsagawa ng masusing investigasyon upang malaman ang buong katotohanan. Bagamat mukhang may matibay na ebidensya ang mag-asawa na sila nga ang mga magulang ng mga sanggol, hindi maiwasan ni Kapitana Melly at ni na Mang Kanor at Aling Merly na magtanong, bakit iniwan ang mga bata sa isang sakahan sa halip na dalhin sa mas ligtas na lugar? Sa tulong ng ilang koneksyon ni Kapitana Melly sa mga opisyal sa bayan, sinimulan ang malalimang pagsisiyasat sa likod ng buhay ni na Don Ricardo at Donna Felicia. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang isang nakakagulat na lihim na magpapabago sa takbo ng lahat. Sa masusing pagkalap ng impormasyon, nalaman ni Kapitana Melly na si Don Ricardo ay nagkaroon ng lihim na relasyon sa yaya ng kanilang mga anak. Ang yaya, na nagngangalang Teresa, ay matagal nang nagtatrabaho sa kanilang mansyon at pinagkakatiwalaan ng buong pamilya. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, si Teresa pala ay hindi lamang tagapag-alaga ng mga bata, kundi naging kalaguyo ni Don Ricardo. Ang relasyon ni Don Ricardo at ni Teresa ay naging dahilan ng isang malaking eskandalo sa kanilang pamilya. Natuklasan ni Donna Felicia ang tungkol dito at ang galit at selos ay tuluyang nagpaliyab sa kanyang emosyon. Nang malaman niyang ang yaya ay posibleng maging dahilan ng kahihiyan ng kanilang pamilya, isinagawa niya ang isang plano upang tapusin ang lahat. Ayon sa isang dating kasambahay ng pamilya, si Donna Felicia ang nag-utos na itapon ang mga sanggol. Natatakot siya na kapag nalaman ng lipunan ang tungkol sa relasyon ni Don Ricardo at ni Teresa, masisira ang reputasyon ng kanilang pamilya. Ang mga batang ito ang ebidensya ng kahihiyan. Kailangan silang mawala. Iniutos ni Donna Felicia sa isa sa kanilang tauhan na siyang nagdala ng mga bata sa sakahan ni na Mang Kanor. Ang plano ay siguraduhing hindi na makakabalik ang mga sanggol sa kanilang buhay. Ngunit hindi nila inasahan na aalagaan sila ng mag-asawa. Nang malaman ang mga natuklasan ni Kapitana Melly, agad niyang kinausap sina Mang Kanor at Aling Merly. Sa parehong araw, nagpatawag siya ng pulong kasama sina Don Ricardo at Donna Felicia. Doon, ibinunyag ni Kapitana ang lahat ng kanyang nalaman. Don Ricardo, alam namin ang tungkol sa relasyon mo kay Teresa. At ikaw, Donna Felicia, hindi ba't ikaw ang nag-utos na alisin ang mga batang ito? Tanong ni Kapitana Melly. Ang boses ay puno ng autoridad. Hindi makapagsalita si Donna Felicia sa umpisa, ngunit sa kalaunan, napilitan siyang aminin ang lahat. Oo, ako ang nag-utos. Ginawa ko ito para protektahan ang aming pamilya. Ayokong masira ang pangalan namin dahil sa kahihiyan. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ni na Don Ricardo at Donna Felicia. Hindi mo kailangang gawin ito, Felicia. Ang mga batay walang kasalanan. Sigaw ni Don Ricardo habang galit na nakaharap sa kanyang asawa. Wala kang karapatan na husgahan ako, Ricardo. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Ikaw ang nagtaksil sa akin. Sagot ni Donna Felicia, ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Habang nag-aaway ang dalawa, tahimik na pinagmamasdan ni na Mang Kanor at Aling Merly ang nangyayari. Napansin nila ang pagkasira ng isang pamilya na minsang puno ng kayamanan, ngunit ngayon ay nalulunod sa mga kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan,
Napagtanto ni Don Ricardo na ang tunay na biktima sa lahat ng ito ay ang tatlong inosenteng sanggol. Hindi ko hahayaan na magdusa pa ang mga bata dahil sa aming kasalanan, sabi niya. Ang boses ay puno ng determinasyon. Lumapit siya kina Mang Kanor at Aling Merly. Kung maaari, hayaan ninyong manatili ang mga bata sa inyo. Alam kong mas ligtas sila sa inyong tahanan kaysa sa amin. Sisiguraduhin kong matutulungan ko kayo sa lahat ng paraan. Bagamat naguguluhan, napansin ni Mang Kanor at Aling Merly ang sinseridad sa mga salita ni Don Ricardo. Alam nilang nagdesisyon ito hindi para sa sarili kundi para sa kapakanan ng mga bata. Habang si Donna Felicia ay iniwan na ng kanyang asawa at ang eskandalo ay unti-unting lumalabas sa publiko, nagpatuloy si Don Ricardo sa pagtulong kina Mang Kanor. Ang sakahan ay nagmistulang bagong tahanan para sa tatlong sanggol na. Bagamat puno ng misteryo ang pinagmulan, ay nagbigay ng bagong liwanag at layunin sa buhay ng mag-asawa. Ang sakahan ni Mang Kanor at Aling Merly, na dati tahimik at puno ng hirap, ay unti-unting nagbago matapos ang desisyon ni Don Ricardo na tulungan sila. Ang pagtanggap ng mag-asawa sa tatlong sanggol ay naging simula ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. At ang kabutihang ito ay gumising sa damdamin ng pasasalamat ni Don Ricardo. Sa loob ng ilang linggo, pinasimulan ni Don Ricardo ang rehabilitasyon ng sakahan. Nagtawag siya ng mga manggagawa upang ayusin ang mga sirang bahagi ng kamalig at binigyan ng bagong kagamitan si Mang Kanor. Dumating ang mga bagong araro, binhi at pataba na hindi nila kayang bilhin noon. Ang lupang dati halos hindi na mataniman ay naging masigla muli at unti-unti nilang naibalik ang sigla ng kanilang ani. Kanor, hindi ko akalaing darating ang ganitong araw. Sambit ni Aling Merly habang pinagmamasdan ang mga manggagawa na nagtutulungan sa kanilang sakahan. Parang panaginip lang. Merly, lahat ng ito ay dahil sa mga bata. Kung hindi natin sila inalagaan, wala tayong ganitong biyaya. Sagot ni Mang Kanor, puno ng pasasalamat. Kasabay ng pag-ayos sa sakahan, nagpatayo rin si Don Ricardo ng bagong bahay para kina Mang Kanor at Aling Merly. Ang luma nilang kubo na dati halos bumagsak na ay pinalitan ng isang simpleng ngunit matibay na bahay na may mas malaking espasyo para sa kanila at sa mga sanggol. Hindi ko ito ginagawa lang para sa inyo, wika ni Don Ricardo habang inaabot ang susi ng bagong bahay. Ginagawa ko ito para rin sa mga bata. Alam kong mas magiging ligtas sila dito kaysa sa aming mansyon. Habang tinitingnan ng bagong bahay, hindi mapigilang maiyak ni Aling Merly. Maraming salamat po, Don Ricardo. Hindi namin alam kung paano namin kayo mababayaran. Wika niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Walang dapat bayaran, Merly. Ang ginawa ninyo para sa mga anak ko ay higit pa sa anumang kayang tumbasan ng pera. Sagot ni Don Ricardo. Habang muling bumabangon ang buhay ni Mang Kanor, si Donna Felicia naman ay tuluyang nawala sa kanilang kwento. Ang iskandalo ng kanyang ginawa ay mabilis na kumalat sa lipunan. Nalaman ng publiko ang kanyang utos na itapon ang mga bata upang maitago ang kahihiyan ng pamilya. At ito'y nagdulot ng galit mula sa kanilang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Sa labis na kahihiyan, lumayas si Donna Felicia mula sa kanilang mansyon at nagtago sa isang hindi kilalang lugar. Si Don Ricardo, bagamat nasaktan sa ginawa ng kanyang asawa, ay mas pinili ng huwag nang habulin ito. Wala na akong magagawa para sa kanya, anya. Mas mahalaga sa akin ngayon ang kinabukasan ng mga bata. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nasanay si Mang Kanor at Aling Merly sa bagong yugto ng kanilang buhay. Ang tatlong sanggol, na ngayon ay binigyan nila ng pansamantalang mga pangalan, ay unti-unting lumalaki at nagdadala ng saya sa kanilang tahanan. Si Aling Merly ang nag-aalaga sa kanila tuwing umaga, habang si Mang Kanor naman ay nagtatrabaho sa sakahan na ngayon ay mas maayos na ang kalagayan. Nakikita ko sa kanila ang mga anak natin noon, wika ni Aling Merly isang gabi
habang pinagmamasdan ang mga bata na natutulog. Pero ngayon, parang nahanap natin ang pamilyang nawala sa atin. Oo, Merly, sagot ni Mang Kanor. Ang boses ay puno ng damdamin. Sila ang muling nagbigay ng kulay sa ating buhay. Ang dati tahimik at malungkot na sakahan ay naging puno ng tawanan at sigla. Ang mga kapitbahay na dati mapanuri ay unti-unting naging mas malapit sa mag-asawa. Lalo na nang makita nila ang dedikasyon ni Mang Kanor at Aling Merly sa pag-aalaga sa mga bata. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa barangay at maraming tumulong sa kanila upang mapanatili ang kaayusan ng sakahan. Sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan ni Mang Kanor at Aling Merly, naramdaman nilang sila'y muling nabuhay. Hindi nila inasahan na sa kanilang edad, muling magkakaroon ng sigla at dahilan ang kanilang pamumuhay. Habang pinagmamasdan nila ang mga batang naglalaro sa ilalim ng buwan, nag-usap ang mag-asawa. Kanor, kahit anong mangyari, aalagaan natin sila. Sila na ang buhay natin, sabi ni Aling Merly. Oo, Merly. Ang mga batang ito ang biyaya na ipinadala sa atin ng Diyos, sagot ni Mang Kanor, puno ng tiwala at pagmamahal. Ngunit sa likod ng lahat ng kasayahan at pagbabago, may paparating na panganib na susubok muli sa kanilang katatagan. Ang bagong simula ay hindi pa ang wakas ng kanilang kwento. Dahil sa dilim ng gabi, may mga mata na nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang guluhin ang kanilang tahimik na buhay. Ang sakahan ni Mang Kanor at Aling Merly na muling bumangon dahil sa tulong ni Don Ricardo ay naging simbolo ng bagong pag-asa sa barangay. Subalit, sa likod ng kasiyahan at katahimikan, isang anino mula sa nakaraan ni Donna Felicia ang nagbabalak ng masama. Si Mateo, ang dating katiwala ng pamilya ni Don Ricardo, ay tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Si Mateo ay dating pinagkakatiwalaang tauhan ng pamilya, ngunit nang masangkot sa ilang ilegal na gawain, siya ay sinibak ni Don Ricardo. Sa kabila ng pagtatapos ng kanyang ugnayan sa pamilya, nanatili siyang tapat kay Donna Felicia. Umaasa na muling makakabalik sa buhay ng karangyaan kung mapapakinabangan siya nito. Matapos malaman ang eskandalo ni Donna Felicia at ang pag-aalaga ni Mang Kanor sa mga sanggol, lihim na kinausap ni Mateo si Donna Felicia. May babalik ko ang mga bata sa iyo, senyora. Pangako niya. Sa tamang panahon, sila'y magiging sayo muli, kapalit ng tamang halaga. Alam ni Mateo na desperado si Donna Felicia na mabawi ang mga bata upang maitago ang kahihiyan. Sa pamamagitan ng mga impormasyon mula sa dating kasambahay, natuntun niya ang sakahan ni Mang Kanor. Isang gabi, habang nagpapahinga si Mang Kanor at Aling Merly, narinig nila ang kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Nang sumilip si Mang Kanor sa bintana, nakita niya si Mateo na nakatayo malapit sa kanilang bakuran. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Mang Kanor, ngunit hindi sumagot si Mateo. Kinabukasan, natuklasan nila na ang ilang bahagi ng kanilang taniman ay sinunog. Ang mga bagong tanim na palay ay nasira at nagdulot ito ng malaking takot sa kanila. Kanor, sino ang gagawa nito? Tanong ni Aling Merly habang tinitingnan ang nasirang bahagi ng sakahan. Sa mga sumunod na araw, nag-iwan si Mateo ng mga mensahe sa paligid ng sakahan. Isuko nyo ang mga bata kung ayaw nyong masira ang lahat. Nakasulat sa isa sa mga papel na iniwan niya sa may pinto. Sa kabila ng takot, pinili ni Mang Kanor at Aling Merly na harapin ang sitwasyon. Isinumbong nila ang insidente kay Kapitana Meli, na agad namang kumilos upang tulungan sila. Nagpatawag si Kapitana ng pulong sa barangay at humingi ng tulong mula sa kanilang komunidad. Masyado nang lumalaki ang problema. Hindi natin pwedeng hayaan na sila'y mag-isa, sabi ni Kapitana Meli sa mga residente. Maraming tumugon sa kanyang panawagan at nagsimula silang magbantay sa paligid ng sakahan sa gabi upang masiguro ang kaligtasan ni Mang Kanor at ng mga sanggol. Kanor, hindi kayo nag-iisa. Gagawin namin ang lahat para protektahan kayo, sabi ni Mang Ernesto,
isa sa mga matalik na kaibigan ni Mang Kanor. Isang gabi, habang nagbabantay ang ilang kalalakihan mula sa barangay, muling sumulpot si Mateo sa paligid ng sakahan. Hindi niya alam na pinaigting na ang pagbabantay sa lugar. Nang subukan niyang sunugin ang isa pang bahagi ng taniman, naabutan siya ng mga nakabantay. Agad nilang tinawag si Kapitana Meli, na siyang tumawag ng mga pulis. Nahuli si Mateo sa akto. May hawak pang posporo at bote ng gasolina. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ng mga pulis habang inaresto siya. Walang nagawa si Mateo kundi aminin ang kanyang plano. Inamin din niya na siya ay inutusan ni Donna Felicia kapalit ng malaking halaga. Matapos ang pag-aresto kay Mateo, tahimik na bumalik ang katahimikan sa sakahan ni Mang Kanor at Aling Merly. Ang insidente ay nagpatibay ng samahan ng komunidad na nagkaisang protektahan ng pamilya mula sa anumang masamang balak. "Kahit mahirap ang mga pinagdaanan natin, Merly, hindi tayo iniwan ng mga tao rito," sabi ni Mang Kanor habang pinagmamasdan ang muling pagsibol ng kanilang tanim. "Oo, Kanor, hindi lang tayo ang nag-aalaga sa mga batang ito, kundi pati ang buong barangay," sagot ni Aling Merly, may ngiti sa kanyang labi. Sa wakas, si Mateo ay tuluyang nakulong dahil sa kanyang mga krimen, at ang banta mula sa kanyang mga plano ay nawala na. Ngunit habang muling bumabalik ang kanilang tahimik na buhay, isang bagong kabanata ang muling magbubukas sa pagdating ng kanilang sariling mga anak. Ang buhay sa sakahan ni Mang Kanor at Aling Merly ay unti-unting bumabalik sa normal matapos ang pag-aresto kay Mateo. Ang mga sanggol na kanilang inaalagaan ay patuloy na nagdudulot ng kasiyahan at sigla sa kanilang tahanan. Ngunit hindi nila inaasahan na isang bagong kabanata ang magdadala ng panibagong emosyon sa kanilang tahimik na pamumuhay. Isang hapon, habang si Mang Kanor ay abala sa pag-aalaga ng mga tanim at si Aling Merly naman ay nasa kusina, may napansin silang pamilyar na figura na papalapit sa kanilang bahay. Isang babaeng nakaputing blusa at simpleng palda, ngunit halata ang kahinhinan at dignidad sa kilos nito. "Kanor, sino yon?" tanong ni Aling Merly habang pinupunasan ng kamay. "Parang si Elsa," mahinang sagot ni Mang Kanor. Nanlalaki ang mga mata. At totoo nga, ang kanilang panganay na anak na si Elsa ang dumating. Ang babae na hindi nila nakita ng maraming taon ay ngayon nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Lumapit siya at yumuko nang makita ang mga magulang. "Inay, itay," maluha-luhang wika ni Elsa. Hindi makapagsalita ang mag-asawa. Sa halip, niyakap nila ang kanilang anak ng mahigpit, tila ayaw na nila itong pakawalan. "Elsa, anak, akala namin hindi ka nababalik," sabi ni Aling Merly habang pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. Sa gitna ng muling pagkikita, isinalaysay ni Elsa ang nangyari sa kanyang buhay. Naging guro siya sa isang paaralan sa syudad, ngunit matagal na niyang pinagsisihan ang kanyang paglayo sa pamilya. "Itay, Nay, napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. Masyado akong naakit sa buhay sa syudad at nakalimutan ko kayo. Pero ngayon, gusto kong bumawi," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Ang kwento ni Elsa ay nagdulot ng masayang tagpo sa kanilang bahay. Sa wakas, naramdaman ng mag-asawa na may bumabalik sa kanilang pamilyang nawala. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang katahimikan dahil may paparating na muling magdadala ng tensyon. Kinabukasan, habang tahimik na nagkakape ang pamilya, isang lalaki ang biglang dumating. Ito ay si Rico, ang ikalawa nilang anak, na ngayon ay mukhang pagod at problemado. Nakasuot ito ng gusot na damit at may malaking bag sa kanyang balikat. "Itay, inay, pwede ba akong makituloy dito?" tanong niya, habang iniiwasan ang tingin ng kanyang mga magulang. "Anong nangyari sa iyo, Rico?" tanong ni Mang Kanor. Halata ang kaba sa boses. Sa mahabang usapan, inamin ni Rico na siya'y nalulong sa sugal sa syudad at nagkaroon ng malaking utang sa isang sindikato.
Wala na akong ibang mapuntahan, Itay. Kung hindi ako magtatago, baka buhay ko na ang kapalit, sabi niya. Halos hindi makatingin sa mga magulang. Habang sinusubukang intindihin ang problema ni Rico, isang mas nakakagulat na tagpo ang sumunod. Ang bunso nilang anak na si Lito, na mas matagal na nilang hindi nakita, ay biglang dumating din. Ngunit hindi tulad ni Elsa na may maayos na disposisyon or ni Rico na puno ng pagsisisi, si Lito ay mukhang takot at nagmamadali. Inay, Itay, kailangan ko ng tulong, sabi ni Lito, pawis na pawis at may galos sa kanyang braso. Lito, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Aling Merly na halos hindi makapaniwala sa hitsura ng bunso. Inamin ni Lito na nasangkot siya sa maling grupo sa syudad at ngayon ay nagtatago mula sa mga awtoridad. May hinahanap sila sa akin. Hindi ko alam kung saan pa ako pupunta, kaya napunta ako rito. Sabi niya. Ang boses ay puno ng takot. Ang pagbabalik ng tatlong anak ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa mag-asawa. Sa isang banda, masaya silang makita ang kanilang mga anak na muling magkasama. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, hindi nila maitanggi ang bigat ng mga problemang dala ng bawat isa. Kanor, paano natin ito haharapin? Tanong ni Aling Merly habang nag-uusap silang mag-asawa ng gabing iyon. Merly, hindi ko alam, pero sila ang mga anak natin. Gagawin natin ang lahat para tulungan sila, sagot ni Mang Kanor habang tinitingnan ang tatlong anak na natutulog sa maliit na sala. Sa kabila ng lahat, nagdesisyon ang mag-asawa na harapin ang mga problema ng magkasama. Umaasa na ang muling pagbubuo ng kanilang pamilya ay magdadala ng lakas upang malampasan ang lahat ng hamon. Ngunit alam nilang hindi magiging madali ang landas na kanilang tatahakin. Ang muling pagkikita ni Mang Kanor at Aling Merly sa kanilang mga anak ay tila isang biyaya. Ngunit sa likod ng saya ay ang mabibigat na problemang dala ng bawat isa. Kahit nais nilang manatili ang pamilya sa ilalim ng iisang bubong, hindi naging madali ang pagkakasundo dahil sa samot-saring sugat na iniwan ng nakaraan. Sa kabila ng hirap, pinilit ni Mang Kanor at Aling Merly na ipaalala sa kanilang mga anak ang kahalagahan ng pagiging magkakapamilya. Ano man ang nangyari noon, kayo pa rin ang aming mga anak, sabi ni Mang Kanor isang umaga habang sila'y magkakasamang nag-aalmusal. Hindi natin maaaring hayaang sirain ng mga problema ang relasyon natin, dagdag ni Aling Merly, puno ng emosyon habang pinagmamasdan ang tatlong anak. Subalit, kahit malinaw ang layunin ng mag-asawa, hindi na iwasang lumitaw ang tensyon sa pagitan ni Rico at Elsa. Isang gabi, habang nag-uusap si Mang Kanor at Aling Merly tungkol sa plano para sa sakahan, biglang nag-init ang usapan ni Rico at Elsa. Bakit mo pa kailangang bumalik? Sa tingin mo ba, kayang buhusan ng mga salita ang lahat ng problema natin? Tanong ni Rico kay Elsa. Ang boses ay puno ng sumbat. Huwag kang magmalinis, Rico. Ikaw ang nagdala ng gulo sa pamilya natin dahil sa sugal mo. Sagot ni Elsa, hindi nagpapatalo. Nagbabalik ako para tumulong, hindi para paratangan. Ikaw, anong ginawa mo noong nawala kami? Nasa ang bahagi ka ng buhay nila Itay at Inay? Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo na nagdulot ng labis na sama ng loob kay Aling Merly. Tama na Rico, Elsa. Sigaw niya, nangingilid ang luha. Hindi ba't mas mahalaga na magtulungan tayo kaysa magturuan ng pagkakamali? Habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng kanyang mga kapatid, si Lito naman ay tahimik na lumalaban sa kanyang sariling mga demonyo. Matapos niyang sabihin ang tungkol sa maling grupong kinabilangan niya, sinubukan niyang iwasan ang mga taong maaaring magdala ng masamang impluensya. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pagbabago. Isang gabi, may nakitang mga lalaking tila nagmamasid sa kanilang bahay. Kanor, baka sila ang hinahanap ni Lito, bulong ni Aling Merly, takot na takot habang pinagmamasdan ang mga estranghero mula sa bintana.
Alam ni Lito na kailangan niyang ituwid ang kanyang buhay, ngunit ang anino ng kanyang nakaraan ay patuloy siyang hinahabol. Inay, Itay, patawarin niyo ako. Pagsisikapan kong baguhin ang lahat, sabi niya isang gabi habang tahimik na nakaupo sa harap ng bahay. Sa gitna ng magulong sitwasyon, dumating si Don Ricardo upang mag-alok ng tulong. Kanor, Merly, alam kong mahirap ang pinagdadaanan ninyo. Gusto kong tumulong, sabi niya habang inaalok ang mag-asawa ng tulong pinansyal at trabaho para sa kanilang mga anak. Iminungkahi ni Don Ricardo na bigyan si Rico ng responsibilidad sa sakahan upang masanay itong maging masinop sa pera at iwasan ang tukso ng sugal. Si Elsa naman ay inalok na magturo sa mga anak ng mga manggagawa sa sakahan bilang guro. Pansamantala ring binigyan ng Don Ricardo si Lito ng trabahong magbabantay ng taniman upang maibaling ang kanyang atensyon sa makabuluhang gawain. Salamat, Don Ricardo. Hindi namin alam kung paano namin makakayanan ito ng mag-isa, sabi ni Mang Kanor, lubos ang pasasalamat. Sa tulong ni Don Ricardo at ng komunidad, unti-unting bumuti ang sitwasyon ng pamilya. Naging abala si Rico sa sakahan at natutunan niyang pahalagahan ang kita mula sa sariling pagsisikap. Si Elsa naman ay muling nakahanap ng layunin sa pagtuturo sa mga bata at si Lito ay nagpakita ng interes sa agrikultura habang tinutulungan si Mang Kanor. Sa paglipas ng mga linggo, napansin ni Aling Merly ang pagbabago sa kanilang mga anak. Kanor, tingnan mo sila, sabi niya habang pinagmamasdan ang tatlo na nagtutulungan sa gawain. Parang muling nagkakaroon ng saysay ang pamilya natin. Oo, Merly, sagot ni Mang Kanor. Hindi pa tapos ang laban. Pero alam kong kaya natin itong malampasan basta magkasama tayo. Habang muling nabubuo ang kanilang pamilya, naramdaman ni Mang Kanor at Aling Merly na ang pag-asa ay unti-unting bumabalik. Ngunit ang kanilang katahimikan ay muling susubukin dahil sa malapit na pagsalakay na muling magbabanta sa kanilang buhay at sa buhay ng kanilang pamilya. Sa kabila ng muling pagsasama ng pamilya ni Mang Kanor at Aling Merly, isang madilim na ulap ang nagbabadya ng panibagong unos. Ang tahimik na sakahan na muling bumangon sa tulong ni Don Ricardo at ng komunidad ay muling naging sentro ng isang panganib, ang muling pagbabalik ni Donna Felicia. Sa loob ng mga buwan, matapos ang iskandalong kinasangkutan ni Donna Felicia, nagkubli siya mula sa lipunan. Ngunit sa halip na magsisi, binalak niyang bumawi ng kontrol sa pamamagitan ng muling pagkuha sa mga sanggol. Sa tulong ng ilang matapat na tauhan, lihim siyang nagplano upang pilitin si Mang Kanor na ibigay ang mga bata, anuman ang mangyari. Isang gabing madilim, habang ang buong sakahan ay tahimik, dumating si Donna Felicia sakay ng 2 sasakyan kasama ang 4 na armadong tauhan. Lihim nilang nilapitan ang bahay ni Mang Kanor, handang gamitin ang puwersa upang makuha ang mga bata. Habang natutulog ang pamilya, isang malakas na kaluskos ang narinig ni Rico na nooy nagbabantay malapit sa kamalig. Agad siyang nagising at sinilip ang paligid. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang mga tauhan ni Donna Felicia na sinusubukang pasukin ng bahay. Itay, gising! May mga tao sa labas! Sigaw ni Rico habang tinatawag ang kanyang ama. Agad nagising ang lahat. Si Mang Kanor at si Lito ay kumuha ng mga gamit na maaaring ipangtanggol, habang si Elsa naman ay sinigurong ligtas ang mga sanggol sa loob ng bahay. Sa labas, narinig ng mga kapitbahay ang kaguluhan. Ang ilan sa kanila na nakaantabay dahil sa naunang insidente kay Mateo ay agad na dumating upang tumulong. Hindi kayo nag-iisa, Kanor? Sigaw ni Mang Ernesto habang dala ang isang lampara at itak. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Don Ricardo. Nang makita niya si Donna Felicia, agad siyang humarap dito. Felicia, ano na naman ang ginagawa mo? Hindi mo ba natutunan ang leksyon mo? Galit niyang tanong. Ricardo, hindi mo ako madidiktahan.
Ang mga batang ito ay bahagi ng ating pamilya. Hindi ko hahayaang manatili sila sa lugar na ito. Sagot ni Donna Felicia, puno ng galit at paninisi. Hindi nagpatinag si Don Ricardo. Sa harap ng mga tao, ibinunyag niya ang lahat ng lihim ni Donna Felicia. Sabihin mo sa kanila, Felicia. Sabihin mo kung paano mo pinlano ang lahat ng ito. Kung paano mo ipinag-utos na itapon ang mga batang ito para lang maitago ang kahihiyan mo. Nabigla ang mga tao sa narinig. Ang mga kapitbahay na nooy nagtatanong pa sa intensyon ni Donna Felicia ay tuluyang nagalit. Walang pusong babae, pati mga bata, kayang gawing biktima. Sigaw ng isa sa mga kapitbahay. Sa harap ng kahihiyan at galit ng mga tao, sinubukan ni Donna Felicia na tumakas. Ngunit hindi siya nakalayo. Dumating ang mga autoridad na tinawag ni Kapitana Melly matapos makita ang pagsalakay. Hindi ka na makakatakas, Felicia, sabi ng isang pulis habang inaaresto siya. Habang isinasakay si Donna Felicia sa sasakyan ng mga pulis, sinabi ni Don Ricardo, sa wakas, matatapos na ang lahat ng ito. Ang mga bata ay ligtas na ngayon. Matapos ang insidente, muling bumalik ang katahimikan sa sakahan. Ang mga tauhan ni Donna Felicia ay nahuli rin at tuluyang kinasuhan. Si Donna Felicia naman ay nahatulan sa kanyang mga krimen at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kasakiman at panlilinlang. Samantala, si Don Ricardo ay nanatiling tapat sa kanyang pangako sa pamilya ni Mang Kanor. Lahat ng ito ay hindi na mauulit. Sisiguraduhin kong magiging ligtas kayo. Wika niya habang iniabot ang isang bagong sistema ng seguridad para sa sakahan. Bagamat hindi naging madali ang daan, naramdaman ni Mang Kanor at Aling Merly ang unti-unting paghilom ng kanilang pamilya. Ang muling pagsalakay ay nagpatunay ng kanilang tibay at pagkakaisa na siyang magdadala sa kanila patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa kabila ng mapait na unos na dumaan, unti-unting bumalik ang katahimikan sa sakahan ni Mang Kanor at Aling Merly. Ang pamilya, na minsang pinunit ng mga problemang dala ng nakaraan, ay muling nagsama-sama. Ang mga sanggol na minsang naging sanhi ng pag-aalala at pagdududa ay nagdala ng panibagong liwanag at pag-asa sa kanilang buhay. Sa wakas, natamasa ng pamilya ang katahimikan. Ang mga gabi na minsang puno ng takot at tensyon ay napalitan ng tawanan ng mga bata at mahihinang halakhak ng mag-asawa habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak na nagtutulungan. Ang sakahan, na minsang nagmistulang simbolo ng pagkawasak, ay naging puso ng muling pagkabuo ng kanilang pamilya. Kanor, para tayong nabigyan ng pangalawang buhay. Sambit ni Aling Merly isang umaga habang pinagmamasdan ang maayos na taniman. Oo, Merly. Sa dami ng pinagdaanan natin, hindi ko inakalang darating ang araw na ito. Sagot ni Mang Kanor habang hawak ang kanyang asarol. Ang sakahan ay muling sumigla sa tulong ng komunidad at ni Don Ricardo. Ang dating tuyot na lupa ay ngayoy puno ng tanim na palay at gulay. Ang bagong mga kagamitan at sistema ng irigasyon na ipinagkaloob ni Don Ricardo ay nagbigay ng mas epektibong paraan ng pagtatanim. Sa tuwing dumarating ang ani, ang sakahan ay nagiging abala sa gawain, ngunit ito'y puno ng sigla. Kanor, hindi lang ito simpleng sakahan ngayon. Ito ang tahanan ng pag-asa at pagkakaisa, wika ni Don Ricardo habang pinagmamasdan ang mga manggagawa. Ang komunidad din ay naging aktibong bahagi ng muling pagsigla ng sakahan. Ang mga kapitbahay na minsang nagduda sa kanila ay ngayoy nagiging katuwang sa trabaho. Ang dating mga paghusga ay napalitan ng respeto at malasakit. Si Elsa, na minsang naglayo sa pamilya, ay ngayon ay naging katuwang ni Mang Kanor at Aling Merly. Bukod sa pagtuturo sa mga anak ng mga manggagawa sa sakahan, naging aktibo rin siya sa pamamahala ng taniman. Siya ang nag-oorganisa ng mga gawain, nag-aayos ng talaan ng ani, at nakikipag-ugnayan sa mga bumibili ng kanilang produkto. Elsa, ang laki ng naitulong mo sa amin.
Hindi ko alam kung paano namin nagagawa ang lahat ng ito kung wala ka. Sabi ni Aling Merly isang hapon habang sila'y nag-aayos ng mga ani. Nay, ito na ang paraan ko ng pagbawi sa lahat ng pagkukulang ko noon. Masaya ako na makasama kayo muli. Sagot ni Elsa, ngumingiti habang pinupunasan ng pawis. Si Rico, sa kabila ng pagkakalulong sa sugal noong nakaraan, ay muling bumangon sa tulong ng trabaho sa sakahan. Sa bawat araw na nagdaan, natutunan niyang pahalagahan ang pinaghirapan niyang kita. Ang bawat piso na inilaan niya sa pagbabayad ng kanyang utang ay naging simbolo ng kanyang determinasyon na ituwid ang buhay. Itay, natapos ko na ang bayad sa utang ko. Maluha-luhang sabi ni Rico isang gabi habang kaharap ang pamilya. Anak, ipinagmamalaki ka namin. Hindi madali ang ginawa mo, pero nagawa mo pa rin. Sagot ni Mang Kanor habang niyayakap ang kanyang anak. Si Lito, na minsang naligaw ng landas, ay nagsimula ng bagong buhay. Sa tulong ng koneksyon ng komunidad, nakahanap siya ng trabaho bilang trabahador sa isang malaking sakahan sa kalapit na probinsya. Ang malayo sa dating impluwensya ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong magsimulang muli. Lito, siguraduhin mong iingatan mo ang pagkakataong ito, sabi ni Aling Merly bago siya umalis patungong bagong trabaho. Oo, Nay. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataon. Gusto kong maging karapat-dapat sa pagmamahal ninyo. Sagot ni Lito, ang boses ay puno ng tiwala sa sarili. Ang tagumpay ng sakahan ay naging tagumpay ng pamilya. Ang muling pagbubuo ng kanilang samahan ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanilang buhay. Ang mga pagsubok na kanilang hinarap ay hindi lamang nagpatibay sa kanila, kundi nagpakita rin ng tunay na kahalagahan ng pagmamahalan at pagkakaisa. Sa bawat paglipas ng araw, mas lalong napagtanto ni Mang Kanor at Aling Merly na ang kanilang pamilya ay muling nabuo sa paraang hindi nila inakala. Kanor, hindi man tayo mayaman sa pera, pero napakayaman natin sa pagmamahal, wika ni Aling Merly habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Oo, Merly, sila ang kayamanan natin, ang ating pamilya, sagot ni Mang Kanor habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak at ang 3 sanggol na ngayon ay lumalaking malusog at masaya. Ang kanilang kwento ay naging halimbawa sa buong barangay. Isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa tibay ng isang pamilyang nagsasama-sama sa gitna ng lahat ng pagsubok. Sa paglipas ng mga taon, ang 3 sanggol na minsang iniwan sa sakahan ni Mang Kanor at Aling Merly ay lumaki bilang masayahin at mababait na mga bata. Sa kanilang maliit na kubo na ngayoy mas malaki at mas maayos, lumaganap ang tunog ng kanilang tawanan, tila binubura ang mga alaala ng hirap at pagsubok na dinaanan ng pamilya. Itinuring ni Mang Kanor at Aling Merly ang 3 bata na parang kanilang sariling mga anak. Tinuruan nila ang mga ito ng mga simpleng gawaing bahay, ang kahalagahan ng pagsisikap at pagmamalasakit sa kapwa. Sa tuwing naglalaro ang mga bata sa gitna ng sakahan, hindi maiwasan ni Aling Merly ang mapaluha. Kanor, tingnan mo sila. Sambit niya habang nakatayo sa may pintuan ng kanilang bahay. Parang ang saya-saya ng buhay natin dahil sa kanila. Oo, Merly. Hindi ko akalaing sa ating katandaan, bibigyan pa tayo ng ganitong biyaya. Sagot ni Mang Kanor, ngumingiti habang pinapanood ang mga bata. Hindi rin nawala si Don Ricardo sa kwento ng kanilang buhay. Regular siyang bumibisita sa sakahan upang masubaybayan ang paglaki ng mga bata. Sa bawat pagbisita, may dala siyang mga gamit na pang-eskwela, damit, at mga laruan. Kanor, Merly, malaking bagay ang ginagawa ninyo para sa mga batang ito. Alam kong sa inyong kalinga, lalaki silang mabubuting tao. Sabi niya isang araw habang pinapanood ang 3 na masayang naglalaro. Bukod sa pagbibigay ng suporta sa mga bata, patuloy rin ang kanyang pagtulong sa pagpapaunlad ng sakahan. Sa tulong niya, nagkaroon ng maayos na imbakan ng ani,
at mas magandang sistema ng irigasyon. Ang sakahan ay hindi lamang naging mas produktibo, kundi nagbigay rin ng trabaho sa marami sa kanilang komunidad. Ang sakahan ni Mang Kanor ay naging simbolo ng pagkakaisa at pagmamahalan sa buong barangay. Sa tuwing may problema ang komunidad, dito sila nagtitipon upang mag-usap at maghanap ng solusyon. Ang mga ani mula sa sakahan ay hindi lamang naging biyaya para sa pamilya, kundi pati na rin sa mga kapitbahay na nangangailangan. Kanor, Merly, napakalaking inspirasyon ng inyong pamilya sa aming lahat. Sabi ni Kapitana Melly isang araw habang dumalo sa isang pagtitipon sa sakahan. Ipinakita ninyo na ang pagkakaisa at pagmamahal ang tunay na kayamanan. Isang araw, nagpasya si Elsa na mag-organisa ng isang reunion sa sakahan. Ang buong pamilya, kabilang ang mga anak ni Mang Kanor na sina Elsa, Rico, at Lito, ay nagtipon upang ipagdiwang ang bagong simula ng kanilang buhay. Ang araw ay puno ng tawanan at masasarap na pagkain. Si Rico, na ngayoy ganap ng responsable sa sarili, ay nagdala ng mga pasalubong para sa lahat. Si Lito naman ay masiglang nagkukwento tungkol sa kanyang bagong trabaho at mga plano sa buhay. Habang naglalaro ang tatlong bata kasama ang kanilang mga nakatatandang kapatid, hindi mapigilan ni Mang Kanor at Aling Merly ang ngumiti. "Kanor, tingnan mo, parang naibalik ang pamilya natin," sabi ni Aling Merly habang nakaupo sa lilim ng punong mangga. "Oo, Merly, masayang masaya ako na nandito silang lahat. Kahit anong hirap ang dinaanan natin, sulit lahat," sagot ni Mang Kanor, hawak ang kamay ng kanyang asawa. Sa huli, habang pinagmamasdan ang kanilang pamilya at ang masiglang sakahan, napagtanto ni Mang Kanor at Aling Merly na kahit sa kanilang katandaan, nagkaroon pa rin sila ng panibagong simula. "Ang mga batang ito ang mga anghel na dumating sa ating buhay, Merly," sabi ni Mang Kanor. "Hindi natin sila hiningi, pero ibinigay sila sa atin. At sila ang nagbigay sa atin ng panibagong dahilan para mabuhay," sagot ni Aling Merly. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, ang pamilyang minsang nagkawatak-watak ay muling nabuo. Ang sakahan ay nanatiling buhay, hindi lamang bilang isang lugar ng ani, kundi bilang isang tahanan ng pagmamahalan, pag-asa at muling simula.